welcome to the Hideaway Campsite. Simple lang siya. Yeah, simpleng lugar. Pero ma-enjoy mo ngayong summer. Tapos, alam nyo yung tipong mainit, di ba? Pero nakababad ka sa tubig. Ayaw mo na umalis. Sarap lumangoy! Yeah! Yeah! Grabe mga lubak dito, talagang malalalim. Tsaka, ano, wala akong kaalam-alam kung tama yung dinadaanan natin ngayon. Oh, yeah. Ayan, sa mga magtatanong po, pwede po yung sedan dito. Ayan, nakapasok yung kotse dito. Okay, good morning guys. Good morning po sa inyo lahat, sa ating mga followers and subscribers. Ang oras po natin is 6:50 AM and today is araw po ng Martes, April 23. Ayan. At ang biyahe po natin today ay pupunta po tayo muli sa probinsya ng Bulacan, sa may bayan po ng Norsagaray. Bibisitahin nga natin itong Bacas River. So titignan natin kung ano yung mga pwede natin gawin sa river na to. At alamin natin kung pwede ba tayo mag-camp, pwede ba kayong ano po yung mga activities na pwede natin gawin. Ayon sa ating Google Map, nasa 1 hour and 43 minutes, 50 kilometers. And nandito po tayo sa may arko ng Candaba, dito sa may Barangay Pansinao. So dito na po mag-uumpisa ang ating motorcycle adventure. Ayan. And gaya ng ating nakasanayan, solo ride pa rin, and kasama pa rin natin si OBR. Medyo tinanghali na po tayo, gawa ng malapit lang naman itong ating pupuntahan, no? Nasa 50 kilometers lamang. Nandito na po tayo sa mismong pinakabayan o town proper ng Candaba. Ito po yung kanilang municipal hall. And kakanan na po tayo dito. So ngayong araw po ay mag-iiba tayo ng ruta. Itong dadaanan natin ay sa Pabaliwag. So nung pumunta tayo ng San Miguel, ay dumaan tayo sa may Paralaya o Candaba San Miguel Road. Ngayon naman ay Candaba Baliwag Road. Ayan. At madadaanan natin dito ang malawak na palayan ng Candaba. Ayan, ito po yung sinasabi ko kanina na palayan dito sa may Candaba. Napakalawak po yan. Bali, dadaan tayo sa mismong bukid. Ay no, ang sarap sa mata na tignan itong berdeng-berde na palay dito. Napakaganda ng umaga kapag ganitong tanawin ang makikita mo. Ayan, isang malawak na kabukiran at
Berdeng berde po ang ating makikita dito. At dito naman ay may madadaanan po tayong tulay. Ayan, San Agustin Bridge. Thank you Lord sa ganitong kagandang umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin. At dumadaan po tayo sa napakagandang kalsada na kung saan malaya po kayong makalipat dahil ito ay 4 lane, no? 2 lane magkabila. Ayan, sa part na to meron tayong makikitang kilometer post kung saan ayan, may mababasa tayo na K0065. So ibig sabihin po 65 kilometers away mula dito hanggang sa may Luneta. So may mababasa rin tayong B tapos 14. So ibig sabihin mula dito ay 14 kilometers mararating na natin ang bayan ng Baliwag. So yan, napakahalaga pong bagay ang magkaroon ng kaalaman sa mga ganitong kilometer post o kilometer marker na kung saan ay magagamit po natin ito dahil may mga lugar tayo na minsan ay walang signal at ito po ang magsisilbing guide po ninyo. Alright, let's go! Slow down, mama, why you talk so mean? Good Lord, man, shit, it ain't what it seems. Dito madadaanan din pala natin yung food park dito sa may Pinak. Hindi ko alam kung tama yung sinasabi kong pangalan, no? Pinak Food Park. Ayan, bandang hapon marami kayong makikita ng nagtitinda dyan. Talagang dinadayo ito, dinadagsa ito ng mga lokal. Tayo po ay panandalihang huminto muna sa gawing ito kung saan makikita natin etong himahe ng Birheng Maria. At sa part na yon, ayan, nakikita natin doon. Diyan yung makikita yung maraming nagtitinda ng mga street food or sari-saring mga pagkain. Ayan. Nag-ooperate sila tuwing hapon yata kung hindi po ako nagkakamali. So alright, tara. Tuloy na natin ang ating adventure. Let's go! Straight cruising, headed for a bruising, watching out for number 1. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest. Ayan, habang nagmumotor po tayo at mabagal ang ating takbo ay pagmasdan nyo po ng maigi itong ganda ng tanawin po dito. At makikita nyo po sa ating drone, sa kuha ng ating drone ay talagang ang sarap sa mata. Green na green yung nasa ating kapaligiran. Ayan, tignan nyo naman, napakaganda. Nakaka-fresh sa ating paningin, no? Easy now.
Ito palang pupuntahan natin ay isang simpleng tourist attraction lamang, pero tiyak po ako na maa-appreciate natin ito ngayong summer, kung saan pwede po tayong maligo at ma-enjoy natin yung ilog nila dito sa may Bacas River. At pagpasensyaan nyo muna yung ating rides ngayong araw dahil malapit lang siya. Maghahanap lang tayo ng konting pahinga at konting katahimikan ngayong araw. Nakakasiguro naman ako na dahil weekdays ngayon, konti lang naman siguro yung mga pupunta doon, kung may pupunta man. Kapag naka-leave na tayo ulit, doon ko kayo ipapasyal sa malalayo. So ngayon, pag one day kasi malapit lang dapat. Hindi natin kaya yung long ride sa one day. Although nagagawa naman nating mag one day sa mga malalayo like Aurora, yan, nasa 200 kilometers yan 200 kilometers, 180 kilometers, mga ganyan yung mga pinupuntahan natin na medyo may pagka malayo kapag one day yan. Kaya ngayon po ay sinusulit natin yung bawat linggo na nakakapag-off po tayo, nakakapag-day off tayo, dahil baka sa mga susunod na buwan o sa mga susunod pang mga buwan bihira na lang po tayo makapag-rides gawa ng tag-ulan na. And magpi-prepare po kami sa aming pagpapakasal ni OBR. Ayan. Kaya sigurado medyo magiging busy po tayo. And pagkatapos naman nun panigurado 100% babalik po tayo sa kalsada. Sa mga malalayong probinsya pupuntahan po talaga natin yan, dahil yan yung goal natin, ang mahibahagi at malibot ang Pilipinas, no? Para maipakita natin sa buong mundo o sa ibang mga kababayan natin na hindi nakakagala, ayan, sa pamamagitan ng ating pagbablog ay maigagala ko po kayo at may dadala ko po kayo sa mga lugar na hindi nyo napuntahan. Kaya sa mga subscriber po natin dyan, tiyak po ako na marami pa tayong pagsasamahan. Ayan, approaching na po tayo. Parang ito na po yung pinaka boundary ng Candaba at ng Baliwag, o ng Pampanga at ng Bulacan. Ayan, wala lang siya nakasulat, pero I think ito na po yung pinaka boundary ng dalawang probinsya o ng dalawang bayan. Ayun, at lumampas po tayo. Kakadaldal napalampas po tayo. Di natin napansin na pinapaliko na pala tayo ni Google Map. Ayan, dito. Ayan, pag lampas nyo po ng kaunti dito sa Arco, ayan, kakanan po tayo o kakaliwa kung galing po tayo doon sa may Candaba. And also, shout out po sa mga kababayan po natin na nakasubscribe sa ating channel, na nasa ibang mga lupalot o ibang mga bansa, no? Or mga OFW po natin. Ayan. Ayan, kung namimiss nyo po yung inyong mga probinsya, hayaan nyo lamang po na ako na ang bahala na ipasilip sa inyo ang inyong probinsya. Ayan. Ayan, sa mga OFW natin na nakakapanood o makakapanood po ng video na ito, ay i-comment down nyo lang po sa ating comment section kung saang probinsya po kayo, para ma-update ko po kayo kung kami po ay gagawi sa inyong namimiss na probinsya. Parang natatandaan ko yung daan na to. Ito tayo may mga makipot na kalsada tapos may maliit na tulay. Naalala mo yon? Nung galing tayo sa sa tawag doon, Bitbit River. Parang dito tayo pinadaanan. Kala natin naliligaw tayo. Parang dito yun. Naku po, kung nagkataon, ito yung malubak na daan. Pero titignan natin kasi magkaiba naman yung destination natin Pero sa Norsagaray din kasi yun Grabe naman kasing lubak yung nadaanan natin nung pauwi tayo. Galing tayo ng Bitbit River. And then kaliwa po ulit tayo dito. Ayan, at kasalukuyan po ay dumadaan po tayo sa isang may pagkamasikip na kalsada. At kung makikita po natin sa ating kapaligiran, napapalibutan po tayo ng kabukiran. Ayun, marami na ring nag-ani dito.
Ayan, nandito na po tayo sa may Barangay San Roque. Welcome Barangay San Roque, San Rafael, Bulacan. Dito palabas na po tayo ng highway. Ayan, kakanan po tayo. And then after natin kumanan, kakaliwa po tayo dito sa kanto na to. Hindi ko alam kung anong barangay na to. Wala akong ka-idea dahil first time po nating dumaan dito sa may kalsadang ito. And then kanan po tayo dito, Villa Grande Subdivision. Grabe, ang liams dito. Nakakauma yung mga amps dito. Ayan, kanan ulit tayo dito, palabas ulit ng highway. Ganda ng kalsada dito, para ka na rin dumadaan sa expressway, no? Tapos may mga ano pa sila, street light na solar. Tapos ang kinagandahan pa dito, meron silang barrier sa gitna. Pagdating naman dito, ayan, kaliwa naman tayo. After natin kumanan kanina, kakaliwa naman po tayo dito. Ayan, at ang oras pala natin is saktong alas 8. Ayan, 8 AM. And ayon kay Google Map, nasa 23 kilometers pa. Ito tayo yung daan na malubak. Pero ginagawa pala siya. Ayan, yung dinadaanan natin nung maganda naman yung kalsada. Oo, parang dito nga yun. Optimo Industrial International Park. Parang Korea ata to, Korean factory. Ayan, may konting lubak po tayo madadaanan dito. Konti lang naman. Ayun, gumagawa sila ng daan dito. Tama, ito nga yung nadaanan natin nun, yung malubak. Silong muna tayo, mainit. Silong muna kuya, mainit. Ginagawa pala yung daan, no? Ayan, pagdating po natin dito, bigayan lang dahil one way lang po yung kalsada. Ayan, kung makikita nyo po, ginagawa po yung daan dito. At sumilong lang tayo dito sa may ilalim ng puno. Napakainit eh. Thank you, sir. Thank you po. Ayan, shoutout sa mga nagta-traffic dito, no? Dahil sa kabila ng tirik ng araw, ayan, nagtsatsaga po sila para i-guide po yung mga pupunta po dito sa, o dadaan dito sa kalsadang ito. Ayan, kung mapapansin nyo po, ginagawa po siya. Kaya hindi po pwede yung magkasalubong, yung gawing kanan at gawing kaliwa. So pagdating po doon sa hinintuan natin, magbibigayan lang. Ayan, tulad dito, nakaparada sila. So naghihintay po sila na sinyales kung sila po ay pwede nang makaabante. Ayan, kung mapapansin nyo po talaga, may pagka masama po yung kalsada dito. At napakalaki ng mga lubak. Delikado po ito sa mga katulad nating nakasingle, lalo na kung hindi po natin kabisado yung daan. Uy, sarap ng lilim, oh. Ganda ng vibes ng no? Ayan, oh. Tignan nyo naman, napakaganda. Dahil mga puno. Ayan, sa kalsadang ito, tiyagaan nyo lang. Dahil minsan talaga masusurpresa kayo. Di nyo napapansin, papunta na kayo sa matinding lubak.
Ayan, dito naman po sa kalsadang ito ay makikita na natin yung magandang tanawin na pulubundungin, no? Napakaganda, oh. Talagang sarap magmotor pag ganito mga probinsya, no? In the sky, stick my tongue out, draw a line in the sand just because I can. Ooh. Ayan, dito may malubak na kalsada pero magandang tanawin po yung makikita po natin dito. Meron din sila mga mini terraces. So ngayon siguro hindi sila makapagtanim, no? Gawa ng dry na dry yung lupa eh. Pero tingin ko palay din yung tinatam nila dito sa mga terraces nila dito. Pati mga baka payat na, wala na nakakain damo eh. Natutuyo yung mga damo. Grabe mga lubak dito, talagang malalalim. Tsaka ayun, no? Kaya kung di mo kabisado to eh, safe lang talaga abutin mo dito. Kaya mas mainam po na magmarahan po tayo kung kayo po ay dumadaan sa mga ganitong klaseng kalsada. Ayun, no, tulad din to. Hindi ko lang alam kung kitang kita sa camera na medyo malalim ang mga lubak. Ano, grabing pagkalubak yan. Grabe. Kaya kung mapapansin nyo eh, talagang kahit mga 4 wheels eh, mapapaiwas. Grabing kalsada yan. Napakadelikado po. Ayan, dito naman po ay kakanan na tayo. Ayan, after natin kumanan eh, kakaliwa po tayo dito sa may Barangay Pulo. Ayan, welcome Barangay Pulo. 14 kilometers pa, pero sabi ng ating Google eh 40 minutes. Grabe yata kalubak yung madadaanan natin. 40 minutes sa 14 kilometers. Tuyo yung mga ilog dito. Ba't kaya hinarangan to, no? And pagdating naman dito ay kakanan po tayo papuntang Walter Road. Okay, ang time check natin is 8:49 AM. Was brought to you by Blue Yeti. May ilog din dito. Tapos may makikita tayo mga kubo. Siguro pinapaliguan din yan. Ayan, 210 meters. Kakaliwa naman po tayo. Ayan, kaliwa naman tayo dito. Pamilihang bayan ng Angat. Nasa bayan pala ng Angat to. Okay, andito na po tayo sa Norsagaray. Welcome to Norsagaray, Bulacan, Province of Bulacan. Ayan, 3.9 kilometers na lang. Ang kinagandaan po dito eh, kung wala po kayong dalang baon, ayan, may mga madadaanan po kayong dito. Mga nagtitinda ng mga pagkain, ayan, no? Barangay Matiktik, Sitio Padling. Sir, magandang umaga po. Ano po yun, sir? Ano po? Entrance po? Entrance po ito, sir, o environmental fee? Environmental. Thank you, sir.
Ayan, pagdating po dito guys, kailangan po nating magbayad ng 20 pesos each para sa environmental fee. So murang-mura lang naman. Yakang-yakan nyo yan. And dito marami ng mga resorts oh. Ito yung river. Dito pa lang pala makikita na natin yung river oh. Tapos marami silang mga cottages. And dito lang pala sa bungad, pwede na Sunrise in West Virginia, sleep talking on the front porch, running barefoot to a creek. We learned to drive the van, then we had to hide it from the fishermen. Two French braids made believing, like my both of us 8 years old. Clawfoot tub ran only cold. In the middle of the night, we found baths in the loft with our flashlights. We were together, that made it alright. Like my own sister. Ayan, kung gusto nyo palang mas malapit, ayan, dito palang pwede na dahil malinis din yung tubig oh. Tapos may mga nakita na tayong mga naliligo. Tapos may mga bata dun oh. Enjoy na enjoy yung mga bata sa pagliligo sa ilog eh. Sigurado mga lokal lang yun, mga tiga rito lang yun. So 2.2 kilometers mula dun sa kinuhanan natin ng drone, dun sa pagbungad natin sa may river, 2.2 kilometers. Yan, dito marami na kayong mga resorts na kung gusto nyo sa mas malapit, dito sa pinakabungad. Grabe mga abs dito, ang lalaki. Parang ayaw ka na padaanin eh. Ayan, may mga tindahan po kayo madadaanan. So hindi nyo po problema dito kung wala kayong bagong pagkain. Liblib na yung pinupuntahan natin. Tama pa kaya to? Ano Google, tama ba? Daming kawayan no? Wala akong kaalam-alam kung tama yung dinadaanan natin ngayon. First time natin dito eh. O tiwala lang tayo kay Google. Kahit minsan binubudol tayo. Ano na Google, tama pa ba yan Google? Feeling ko budol na naman to Parang wala man lang ilog dito. Kuya, saan po yung Bakas River? Bakas River? Dito pa? Meron din po dito? Balugan. Okay. Thank you sir. Ayan, pagdating dito guys, may makikita tayong signage. Ayan, sabi niya dito, this way, Sitio Kanyakan, Bakas, Kanyakan, Balugan. So dito po. So kanina pala, dumiretso tayo dito. Ayan. So naligaw po tayo. And bumalik tayo sa kalsadang ito para maipakita ko po sa inyo kung pupunta po kayo dito. Nagbabalak kayong pumunta dito maipakita ko po sa inyo at maibigay ko yung tamang informasyon at tamang daan. So yan, dapat pag nakita nyo po yung signage yan,
ay kaliwa po kayo. Tapos pagkakaliwa natin, yung madadaanan na nating kalsada, ito, puro mga rough road na. Malalaki yung bato. Grabe. Hirapan yung motor natin kasi yung suspension ng shock niya hindi kasi sa pang off-road eh. Opya. Ayan, sa mga magtatanong po, pwede po yung sedan dito. Ayan, nakapasok yung kotse dito. Kayang-kaya naman yung rough road. Eto, andito na po tayo. The Hideaway campsite. Ito. Tama ba yung pronunciation ko? Hideaway. Ayan. Baba lang tayo and registration dito. Opya. Nandito na po tayo sa mismong Bacas River and akit lang tayo dun sa taas para magbayad ng entrance fee. So, tara, let's go. Ayun, may mga pabasa naman tayo. Register first. Tapos dito pala yun sa may Hideaway campsite. Hindi ko lang kung tama yung pronunciation natin. Wala po nga. Good morning po. Guys, welcome to the Hideaway campsite. So ang total na binayaran pala natin is 70 yung entrance fee per head. So 140 plus 20 pesos sa parking. Ayan. So dun sa 70 pesos na entrance fee, nandun na yung life vest, CR, tsaka hiyawan. Ayan. So tara, kunin na natin yung life vest. Ayan nga pala, nakalimutan ko sabihin kanina, doon sa registration, kailangan nyo mag-iwan ng isang ID. So yan, at i-claim nyo siya after nyong maligo, pag pauwi na po kayo. So yan, tara, kunin na natin yung life vest. Ano dala mo? Huwag niyo po mawala sa pagbago para po kukunin sa ID. So yan guys, dito sa area na to, dito tayo mag-claim ng ating life vest. Ayan, shoutout kay sir. Shoutout! The Hideaway campsite! Hindi kayo dyan. Okay sir, thank you. Ayan guys, bali mag-ready lang tayo ng ating gamit and then lalapit na tayo sa mismong river. Ayan. So ang oras pala natin, ayan, 10:05. Ayan, nakarating tayo ng alas 10. So ayan, update na lang mamaya. Ayan, lakad na tayo papunta sa sa malapit dun sa river. So sinot ko muna yung aking life vest para wala akong bibit-bitin. Ayan si OBR. Bit-bit namin itong top box. Dito na tayo sa ilalim ng puno. Ayan, malapit lang tayo sa mismong river. Ayan. So yan, at habang nagpapahinga tayo, mag-charge muna tayo ng ating mga gadget. Ayan, yung battery ng ating drone ito. Ayan, ito po yung ating portable power station. Ayan, Bluetti EB55. Check natin yung karga niya kung ilan pa. Ayan, makikita po natin 60% yung karga ng ating battery. So 40% pa lang po yung nabawas mula nung nag-rides po tayo sa may Pangasinan. Ayan, 2 days po tayo doon at hindi pa natin siya nalolobat. Bago tayo maligo, kain muna tayo ng chicharon.
Ayan, nandito na po tayo sa pinaka river. At kung mapapansin po natin, napakalinaw ng tubig. Mabato siya pero hindi naman siya ganun kahirap lakarin. Tapos may makikita tayong napakaganda mga rock formation. Ayan, sa ating kabilang ilog. And sa gitna naman meron ding mga rock formation. Ayan. At paalala lang po, ayan, meron po tayong mababasang signage na bawal pong tumalon. Tapos may mga ganyan po tayong statue na makikita. So yun, bali yung entrance na binayaran pala natin is 70 para sa mga day tour. Ayan, kasama na dito yung ating live vest sa 70. Kasama na yung kung maghihiyaw kayo, yan, kasama na yan. Tapos parking fee 20 pesos. Tapos nga pala, pwede pala kayong mag overnight. May iba nga lang yung yung charge ng entrance fee, nasa 200 each. Tapos kung wala kayong dalang tent, ayan, meron naman silang pinaparentang tent dito. Nasa 350 at saka 450. Yung 450 meron na siyang sapin. So yung 350 wala pa pong sapin. Tapos may available din silang mga cottages dito. Ayan, pakita po natin. So yan, kung nakita natin yung mga nasa labas, yung mga table, nasa 250. Tapos yung mga table na may kasamang bubungan, nasa 700. Tapos meron tayong nakita kaninang mga kubo or accommodation. Hindi natin natanong kung magkano. Under pa kasi siya parang ginagawa pa siya. So yan, tsaka yung lugar parang under under development pa, no? Pinapaganda pa nila. Ang lamig. Grabe guys, ang lamig. Sarap. Alam nilang tubig. Saktong-sakto talaga ngayong summer, ngayong mainit yung panahon natin, no? Ito yung pangpapawi natin ng init. Tapos kung makikita natin yung tubig, guys, oh. Yan, linaw. Sobrang linaw po. Saka tayo. Ang lamig. Ang lamig. Ayan, may mga part na mababaw lang po siya. Kaya pwede po yung mga bata dito. So yung mga nakasabay natin, may kasama sila mga bata. Yan, yung mga nasa ilalim ng puno. Tapos may mga naliligo na rin doon, oh. Tapos meron pa doon, mahabang ilog yan. Solid dito. Yeah. Nandito hanggang lake na. Grabe, napakalamig. Lamig na tubig, sarap talaga magbabad eh. Tapos dito merong bato dito. Siguro kahit dito pwede ka tumalon. Ano lang naman eh. Hindi naman siya ganun kataasan.
Yan dito medyo malalim na talaga. Malalim na yung tubig dito. Tsaka dito running water siya kaya talagang malinis yung tubig. Sarap lumangoy! Yeah! Woo! She's got a hold on me. Yeah! She knows how to drive us up, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my Grabe guys, solid. country Sarap dito. girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy. Ayun, di ba? Hindi man siya ganun kaganda like sa Cotomines sa Masinloc. Pero panalo pa rin, di ba? Malinis din yung tubig, malinaw, malamig yung tubig. Simpleng ano lang siya, simpleng lugar. Kung gusto mo lang ng katahimikan, eh pwedeng-pwede ka dito. Ayan, tiyempuhan nyo lang yung ano, yung weekdays. Ayan. Wala masyadong tao. Meron man tayong mga nakasabay, kukunti lang. Yung nakasabay natin, isang pamilya lang eh. So bukod doon, wala na. Katabi natin doon sa may ano, sa may ayun, sa may ilalim ng puno ng kamichilis. Ganda makakasing dito. Tapos ito, perfect ito sa mga mahilig sa camping. Ayan. Pwede kayong magdala ng tent. Pwede kayong magrenta rin ng tent. Gaya na sinabi ko kanina sa mga price. So alam ko naman kung may dala kayong tent, nasa 100 yata yung babayaran nyo. Simple lang siya. Ayan. Simpleng lugar. Pero ma-enjoy mo ngayong summer. Ganda ng rock formation dito. Kasi dito, mag-ingat lang pala kayo pag maglalakad kayo dito sa mismong ilog. Medyo madulas kasi. Nagkakalumot yung mga bato. Kaya doble ingat lang. Baka kayo matalisod eh. Maano yung paa nyo. Tapos alam nyo yung tipong mainit, diba? Pero nakababad ka sa tubig, ayaw mo na umalis dahil nga sa lamig nung tubig dito eh, talagang na-enjoy mo yung lamig. Kaya wag puro dagat, mag-ilog din kayo. Ayan, habang humahaon tayo, may nakita tayong sticker yata ng vlogger to eh. Ayan, off duty si Sir Travel Adventure. Ayan, ito siya. Nakita natin yung sticker mo dito, parang tinapon lang. So, ikikip natin to. So, yan, shout out kay Off Duty si Sir. Ayan. Nakita po natin yung sticker nyo dito. At ayun nga, tinamaan tayo ng gutom. So, kain muna kami guys. Ayan, ito pala yung baon namin pagkain. Inasal siya. Tapos, pinagsama na natin yung toyo tsaka yung mismong inasal. Wala tayong lalagyan eh. Tapos yung kanin. So, yun. Kain muna kami. Alright.
Okay guys, ang oras natin is 4:59 PM. At ginabi po tayo dito gawa ng ang tagal bago tumila yung ulan. Tapos kung mapapansin nyo yung ilog ngayon, ayan, tumaas po yung level ng tubig. Kanina nakikita pa natin yung bato doon, ngayon wala na tayong nakikitang bato. So ayan, matagumpay po nating naibahagi itong Bakas River. Ayan, dito po sa may The Hideaway campsite. So ayan, kung naghahanap po kayo ng simpleng lugar na pwede nyong puntahan or makapag pahinga or meditate, so ayan, dito tiyempuhan nyo lang yung weekdays. Ayan, konti lang yung tao dito. So wag lang kayo pupunta ng weekend, sigurado marami talagang tao. So yan, kung nagustuhan nyo po yung ating video ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At paki-hit na rin yung notification icon bell para maka-update po kayo sa mga upcoming videos po natin. Muli po ang inyong lingkod, A4J, gamit ang motorsiklo ay lilibutin ng Pilipinas upang mahibahagi ang mga nakamamanghang ganda ng ating bayan. Lagi pong tandaan, mahal po tayo ng Panginoon. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. Peace out. Okay, let's go. So hanggang susunod, Bakas River dito sa may The Hideaway campsite. Ay, sana di madulas yung daan, no? Taas na ulan tsaka matagal-tagal din siya. Ano, bumaha na sa daan taas na ulan Halos magdadalawang oras yata hindi tumigil yung ulan. Siguro mga 6 or 7 na tayo makakarating sa bahay. Okay guys, hanggang sa muli sa ating susunod na motorcycle adventure. Ayan, salamat po sa inyong panonood. At kung hanggang ngayon ay nandito ka pa, maraming salamat at napaka-solid mo. Thank you. Bye-bye. See you on next vlog.